Marami po sa atin ang mga sasabi, oh, bata pa ako. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya po, bibigyan ko po kayo ng hindi po babala ito. Ito po ay preview ng ating buhay sa kalangitan. Preview lang po ito. Yung pong ating pagkakantahan, ating pag-share ng salita ng Diyos, napakahalaga. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Nung may tumawag sa akin ng pandemic, si Kuya Jun, sabi niya sa akin, Ben, mag-resume na kami ng worship. Kailangan namin ng drummer. Sabi ko, Kuya Jun, yung si Kuya Jun, nagkita kami noon, 10 taon na nakaraan, hindi niya ako tinatawagan. Pero kilala ko siya. Tapos tumawag siya sa akin, sabi niya, pwede ka ba? Kasi Easter Sunday, mag-drums ka naman sa amin. Sabi ko sa kanya, sagot ko, kailan? Sa linggo, mag-practice tayo ng Sabado. Yan. Ang sabi ko kasi, hindi ako, pagka tumawag si Jesus, sasabihin ko agad, oo. Ito po ang siste. Yung po kasing si Kuya Jun, ang pangalan niya, Jesus Rodriguez Jr. Kaya po sinasabi niya, pagka tumawag si Jesus, sumagot ka na agad. Yan. Ngayon, nangyari po ulit ito. Noong pong May, sabi ni Pastor Jun, yung pastor namin sa Crossroads, Tina, tanong mo naman si Joven, baka pwede kayong mag-minister sa Japan. Kasi mas matanda na kami, nahirapan na kami mag-travel. Ang sagot ko agad, kailan? Yun yung alam mo, nakapunta kami, natapos kami. Alam nyo, hindi po, nangyari po, hindi po kami mas na-bless po kami. Imbes na kami po yung magturo, kami po naturuan. Kasi po, alam nyo, yung kapatiran sa Japan, no, sila po yung mga ating overseas contract workers, no, napaka-faithful po nila sa simbahan. Yung mga maliliit na mga bagay, yung sila mga get-together, nagpa-Bible study sila, siguro mga 3 beses sa linggo nagkikita sila para lang mapalago nila ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Guys, ngayon po, ito nga, nagkaroon ako ng pagkakataon sa Bacoor, Cavite noong 1 linggo. Kasi ito nga po sa Tanay. Napakabait po ng Panginoon kasi ginagamit niya tayo. Yung paggamit sa atin ng Panginoon, napakahalaga niya kasi tayo rin ang lalago. Bawat panahon, bawat oportunidad na ginagamit ng Panginoon ang ating sarili, tayo po ang makikinabang. Hindi po yung kapitbahay natin. Tayo po mismo. May makikinabang po yung kapitbahay natin kapag tayo ay nag-share sa kanila. Napaka-importante po niyan kasi hindi po tumitigil dapat sa sarili natin yun eh. Kasi kung tayo nakikinabang doon, di ba dapat lang na makinabang din sa salita ng Diyos yung mga kapitbahay natin? Minsan isipin natin, ayokong kausap yung kapitbahay ko eh. Hindi yung kapitbahay natin ang pagdasal natin. Pagdasal natin sa sarili natin na mahalin natin ang ating kapitbahay kahit nakakainis siya. Di ba? Minsan ganun po tayo, di ba? Nakakainis tayong kapitbahay. Pero dating yung panahon, ang ating pong puso ay puro pagmamahal ang laman. Yan. Yun lang po aking introduction. Ngayon, ito pong, kung titignan niyo po, una aklat ni Samuel, tungkol po ito sa salita ng Diyos. Ngayon, babasahin ko muna ang ating introduction. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga dahil ito ay naghahayag ng mga katangian ng Diyos. Wala pa po tayo dun sa ating reading, no? Nagbibigay ito ng patnubay para sa buhay at tumutulong sa atin na lumago sa ating faith at kaalaman. Ito ay gumaganap bilang isang mapa para sa pamumuhay ng isang kasiyasiyang buhay Kristiyano, nagbibigay ng karunungan at nag-i-encourage. Sinasabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Pag may nabasa po tayo sa Bible, gagawin natin yun. Hindi po lang natin i-memorize, gagawin natin magbibigay tayo ng aksyon. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis na. Madalas tayong ganoon. Titingin tayo sa salamin, ay, mag-makeup muna ako. Pero wala na, hindi mo na natandaan kung ano yung itsura. Ang taong nagkasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod ng kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Every Sunday tayo ay nakakapulot ng aral.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 6 na araw para i-apply yung ating napag-aralan. Binibigyan tayo ng oportunidad ng Panginoon para ipakita sa ating mga kapatiran at sa ating mga kakilala, kapamilya, na tayo ay natuto sa simbahan. Kaya doon sa ganung ating gawi, makakahikayat tayo ng mga aaten pa at mauupo sa ating mga upuan. Sa puntong ito, ang Israel ay isang pamayanang agrikultural. Sila po ay nagsasaka. Nagpapastol, yun lang po ang alam nilang gawin. Yung pong sumama sa gera, hindi po nila alam yun. Yun po ang nature ng mga Israelita. Sabi dito sa verse 20, ngunit nilusong ng lahat ng mga taga-Israel ang mga Filisteo upang ihasa ng bawat lalaki ang kanyang pang-aararo, ang kanyang asarol, at ang kanyang palakol, at ang kanyang piko. Isipin nyo may gera. Ang dala ko, piko. Paano naman ako makakapatay noon, di ba? Ang dala nila, espada, dala-dalawa pa. Ayan, tapos meron silang mga karwahe. If sagasaan lang tayo, patay na tayo, di ba? Yun. Verse 21, gayon mayroon silang pangkikikil sa mga piko, mga asarol, mga kalaykay, at mga palakol. Sa kalaykay ang dala ko para makipaggera. At ipanghasa ng mga panundot. Sa gayon nangyari sa araw ng pagbabaka, ay wala kahit tabak o sibat mang masumpungan sa kamay ng sino man sa bayan na kasama ni Saul at ni Jonathan. Kundi si Saul at si Jonathan na kanyang anak ang kinasumpungan lamang. Sinasabi dito, ang meron lang sandata ay yung mag-ama. Si Saul lang at si Jonathan. At the rest, nung hukbo ng Israel, puro kalaykay, panundot, natatawa si Manong. Kaya ang Israel ay wala silang armas para ipagtanggol ang kanilang sarili maliban sa kagamitan sa bukid. At dyan, parang open-ended to, no? Natatapos ang pang-13 kabanata ng aklat ng unang Samuel. Tinapos yung kabanata na wala silang armas. Ano na ang lesson natin? Ang tanong ko rin nung una, ano na nga, di ba? Ang pariralang mas makapangyarihan ang panulat kaysa sa espada ay unang ginamit noong 1839 sa dulang The Conspiracy. Mas makapangyarihan ang panulat kaysa sa espada. Yan. Napaka-importante ng mga salita. Pag nagsalita ang mga magulang natin, masakit, di ba? Pero pag kalaunan, pag naintindihan natin, yung palang sakit na yun, may lesson. Yan. Bawat salita, napaka-importante. May makapangyarihang paggamit nito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, mayroong nagsimula ng revolusyon laban sa Kastila noong 1800s. Ito ay ang bayani na nagngangalang Jose Rizal. Wala siyang baril. Hindi ko alam kung meron siyang baril, pero hindi ginagamit yung baril niya. Wala siyang baril. Ang bayani si Jose Rizal, siya ay isang manunulat, writer siya. At ang mga aklat niya ay nagkaroon ng inspirasyon sa mga revolusyonaryo. Siya ang inspiration. Na kahit hindi siya aktibong kasangkot sa pagpaplano, sa huli ay naprubahan niya ang mga layunin nito. Nakalaunan ay nagresulta sa kalayaan ng Pilipinas. At very timely po, no? In the next 5 days, Independence Day. Tama po ba? June 12, araw ng kalayaan, Independence Day. Napaka-importante po na malaman natin ang ating kalayaan. Malaga ang mga salita, lalo na ang salita ng Diyos. Yan. Sabi sa Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sa Tagalog po, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay, very alive. Mas matalas siya kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim, tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu na humahatol sa mga kaisipan at mga saloobin ng puso. Sabi sa Isaiah 55:11, sabi ni Yahweh, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Napaka-importante po na araw-araw tayong nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Ayaw kasi ng kaaway ng Israel
na magkaroon ng mga espada o mga sandata ang Israel. Ang mga kaaway ng Israel ay hindi nagnanais na mahasa ang sandata ng Israel o matutong maghasa ng anumang sandata. Ayaw lang pabayaan na matuto sila sa sandata. Ito po application sa atin. Ayaw ni Satanas na patalasin natin ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Ang mag-aral ng salita ng Diyos, mag-Bible study, mag-Sunday school, aralin at unawain ang mga prinsipyo ng Diyos, tumalas ang kaisipan para sa kinalago ng espiritual na buhay. Nais ng kaaway na ilayo tayo sa sandatang to. Napaka-importante, lagi tayo humawak sa salita ng Diyos, the sword of the Spirit. Yung ilayo ka sa pinakamabisang sandata ang salita ng Diyos. Hinihikayat ko kayong gamitin ang tabak ng Espiritu sa inyong pang-araw-araw na buhay. Tandaan na ang salita ng Diyos ang tunay na katotohanan at maaari tayong manindigan sa kanyang mga pangako. Ang bawat salita ko ng Diyos, mangyayari. Kung wala tayo ito, wala tayong mapa, lagi tayong ligaw. Ito lang po ang pangahawakan natin.